So, RA 36, no, Republic Act number 36 o yung Census Law of 1946. Ito yung dito nagsimula yung kauna-unahang census sa buong Pilipinas, no. So tingnan natin ang ano nun. Basically highlights lang ang ibibigay natin kasi hindi naman talaga tayo lawyer, no. So yung pinaka-leader o pinaka-chief executive nila or parang pinaka-leader nila is yung presidente ng Pilipinas, which is si Manuel Rojas. Kasi kagagaling pa lang ng Pilipinas nun sa American occupation, di ba? We are totally free by July 4, 1946. This law was enacted or approved September 30, 1946. So, ibig sabihin, ang kauna-unang census law sa Pilipinas na isabataas noong September 30, 1946. So, ang pinaka-highlight dito is magsisimula sila January 1. Okay? Magsisimula sila January 1, 1947 at matatapos yun ng January 1, 1948. Okay? At yung mga kukuning enumerator o yung lilibot noon is kinilates at inano ng mga municipal census board to be approved by the Philippine President that time. No? Pero makikita nyo, dito rin kinuha yung mga nangyayari ngayon. Di ba? Pag pumasok ang isang enumerator sa inyong bahay o nag-i-interview, may limit yung pag-i-interview niya. Kumbaga hanggang hindi naman niya totally inaano yung bahay, hindi niya natitignan yung bahay, meron na siyang questionnaire, meron siyang ino-observe, yung mga dapat lang, hindi naman totally lahat, no? At saka, punishable na rin doon yung hindi pagsasabi ng totoo sa census, no? At saka dapat yun, kapag may-ari ka or lupahan ka nakahiwalay, kumbaga may nangungupahan ka lang, yung talagang may-ari tatanungin and then yung tenant tatanungin separate questions. So, ganun sila nung 1946. No? And I think naniniwala ako na kaya yung census na yan para maibigay yung proper demographics ng isang lugar. No? Ma-determine yung population ng isang lugar na baka kailangan ng social services ng gobyerno. Kasi may mga barangay na rin noong araw, di ba? So, dapat sa barangay level, doon pala nagsisimula yun noong 1946. Maganda na pag-aaralan natin yan. So, yan na pala yung highlight ng Census Law of 1946. Bukas naman, pag-aaralan natin yung amendment nito, yung Republic Act 202. Tingnan natin. So, yun lang po. Or kasunod nito.